Mga Lods, magandang araw sa inyo. So kagabi nga pala is nakapanood ako ng concert ng 2NE1. Napakaganda mga Lods, wala talaga akong masabi. So nakapanood ako because of my friend, producer ng Mother's Spring Day, on also kila Sir Steve. Sila yung mga tumulong sa akin para makita yung nanay ko, di ba? So apparently, yung producer ng Mother's Spring Day, si Mr. Park, is a good friend of a producer ng 2NE1. So nakakuha kami ng tickets and VIP access. Okay? But anyways, the reason why gusto kong gawin tong video na to is meron tayong pwedeng matutunan sa kung anong meron ng Korea. Not just in entertainment. Kung mapapansin nyo, K-pop, not just in the Philippines eh. International yan. So yung K-drama din, beauty products, pagkain nila, di ba? So what's happening? Yung culture nila lumalabas sa bansa nila, and yung economy nila is kumaganda. Paano ko nasabing kumaganda? Isipin nyo yung mga produktong galing sa loob ng Korea, entertainment nga, food products, beauty products, kung ano pa man, tinatangkilik ng ibang bansa. So what's happening is yung pera ng ibang bansa is pumapasok sa loob ng bansa nila. Kung yung pera lang nila ang umiikot sa loob ng bansa, is ano mangyayari? Darating ang time bumababa yung value ng pera, hindi magiging maganda yung economic status nila. So napakaganda na nangyayari sa nila kasi yung market nila mas malaki. Mas maraming perang pumapasok coming from outside papunta sa loob. So bakit ko nga ba nasasabi yun? Kasi tingin ko, isa yung sa magandang way para gumanda yung pamumuhay natin dito sa bansa. It is not a political post It is not a political post. It is a post para lalo pa nating galingan sa mga produkto natin kung ano man yung meron tayo dito sa Pilipinas. Again, not just in entertainment. Kaya sinabi ko yung food ng Korea, yung skincare nila, di ba? So mga Lods, ano ba yung significance ng nanood ako ng 2NE1? Kaya ako na-realize yan. Kasi according to my wife and also sa mga taong nakakakilala sa 2NE1, parang sila yung nag-pave ng way para sa mga ibang mga K-pop groups. So nangyari, because of them, nagkaroon pa ng mas maraming opportunity ang trabaho yung iba na yung market is nasa labas pa ng bansa nila. So pumapasok na yung pera, papasok sa bansa nila, di ba? So ano nga ba yung mga elements na nakita ko? Unang-una yung 2NE1 nung pinanood ko, sobrang galing nila. Okay? Hindi yung hype lang, hindi yung trend lang. O sige, una hype, trend, kaya mapapanood ka. Pero pag dinisect mo yung music nila, ako nagagandahan ako. Walang hate, wala ring bias, nagagandahan ako, ang galing nila. I don't care kung sino man ang mga composers nun, pero ang galing nung kanta, ang galing nung arrangement ng musicality, and also, yung performance nila, sobrang galing. Pagkatapos, yung banda, ang galing. Live band pala talaga sila tumutugtog, no? And also, yung mga lightnings, yung production number, sobrang galing. So, hindi mo pwedeng sabihin na, uy, tinatangkilik nyo yan, pero love your own naman sana. Okay, ako, advocate din ako ng love your own. Kaya kung makapansin nyo yung mga gamit ko, madalas galing sa mga kaibigan ko. But anyways, ang ibig ko lang sabihin doon, para tangkiliking ka, yung produkto mo is dapat talagang galingan mo din. Gandahan mo din, di ba? Actually mga Lods, meron naman dito sa Pilipinas na gano'n, na internationally talaga na nakikilala. So magbibigay lang ako na example Kagaya ng gitara ni Ellie G kay Sir John. Actually, nakapagpa-setup na ako ron. And nung hindi pa sila sikat, sinubukan ko magpa-setup doon pero hindi natuloy dahil hindi naman daw worth sa gitara. But anyways, si Ellie G is gumagawa ng gitara ngayon. Bass, electric, acoustic na napakaganda na masasabi kong international level. Ganun kaganda. Ngayon, kung meron palang ganun, bakit hindi lumalaki yung market? Ito naman yung sumunod na nangyari sa 2NE1. After nilang sumikat, yung mga sumunod na banda dun o yung mga K-pop group dun is quality din. Kung may follow through talaga na talagang hindi yung porkit maganda ron, uy, K-pop yan, maganda yan. So kami, K-pop din kami, maganda rin kami. Hindi gano'n na nangyari. Yung K-pop na nauna, maganda, gagalingan din namin para yung consistency ng product coming from Korea is maganda. Diba? So tayo, pwede rin gano'n. Kunwari si LG, naka-breakthrough. Actually, meron din naman mga ibang mga guitar brands na naka-breakthrough pero hindi nagtutuloy. Aminin na natin yung totoo, hindi nagtutuloy. Pero si LG talaga grabe yung potential and they are paving the way para sa mga ibang mga magagaling na luthiers dito sa Pilipinas. So what will happen? Diba? I-follow through nyo lang kung ano yung galing ni LG, sundan nyo or mas galingan nyo pa. What will happen? Lalaki yung market natin kasi yung international market is mapupuntahan natin. Mangyayari, yung pera from other countries papasok sa bansa natin, gaganda yung economy natin. Ganon yung isa sa napansin ko. And also, ang gusto ko lang sabihin, galingan natin sa bawat bagay na ginagawa natin. Hindi dahil may nanonood, hindi dahil may nakatingin, pero kasi alam natin pagka maganda ang product, the product will, okay, market for itself. Okay? Your product will market for you. Ganon ang mangyayari. And that's what's happening to them now. Ngayon, kumbaga umaani na lang sila. Ang kagandahan pa sa kanila, di ba nauna si 2NE1,
Yung mga K-pop groups na ngayon, iniidolo sila, ang ginagawa is lalo pa silang pinupush pataas. Kumbaga, sila yung nauna, respetuhin natin, and we glorify them, kasi ang mangyayari nun, mag-radiate pababa sa inyo eh. Walang utak talangka. Yung pa pala isa na nakita kong maganda. Kasi during the breaks, pinapakita yung mga bagong K-pop groups ngayon na idol pala yung mga 2NE1. So nakakatuwa lang yung culture nila na ganun. And sana, meron tayong matutunan dun bilang Pilipino. And naniniwala ako sa talent ng Pilipino talaga. Magaling talaga tayo. Yun lang, meron tayong culture minsan na parang di natin ginagalingan ng todo. Kailangan laki natin bigay yung best natin. So yun lang mga lods. Sana natuwa kayo sa video na to. Thank you!